Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same, pero... Oh, sandali. Yan, ulit. Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Hoy, Marce! Aba, meses, baka naman gusto mo magpakain, nakakolekta ka ng mga paupa kahapon. Ay, wala. Alam mo kung bakit? Ano yun? Palugit na naman? Hindi. Napunta lahat sa pinagka-anuhan natin kahapon. Oy, Mami Grace, get well soon. Mami Grace, mahal kita. Correct. Na nakakaloka. Oo nga. Hello sa mga Hello sa lahat po. At syempre sa lahat mga nakatutok, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklitas. Woo! Ngayon po ay December 7. Bukas ay December 8, first Friday of the month. Ayan, wag po natin kakalimutan na magpasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap pa din yan. Diba? Ay, Mare, alam mo may kwento ko sa'yo. Ano? Kasi nung nakaraan, Mare, may isang opisyal sa Bulacan. Dahil nagaling ako ng Bulacan kahapon. Taray. May opisyal sa Bulacan na nagagalit dahil tinatawag nga daw ang Bulacan na lubakan. Dahil bakit? Malubak ang mga daan. Kaya Mare, di siyempre ako naman sabi ko, tama nga naman si governor ata na gano'n. Na bakit naman kasi papalitan ng lubakan ang Bulacan? Mare, na-confirm ko kahapon, malubak nga. Di ba ako nga kasi under DPWH project pa yan. Sa lahat ng daan? Hindi, oo. DPWH dapat na nangangasiwa niyan. Kaya nga, Mare. Pero di ba may local government naman na para umasikaso at umagapay sa mga ganyan? Malamang inasikaso yan. Kaya lang syempre, ang diferensya niyan, yun sa mga gagawa. Ngayon, Mare, eto na nga. Di ba ilang taon naman na din kami nakatira sa Bulacan? Siguro lampas 10 years na. Yung ina-expect ko na maayos ng daan kasi malubak talaga doon diyan sa may sa may Santa Maria Bulacan. Mare, pagdaan namin kahapon mas malala. Hindi lang malubak, ma-traffic pa. Ay, wala na tayong magagawa. Sabi ko hindi lang dahil sa Pasko season Everyday naman niya. Wag na natin lokohin yung mga sarili natin. 'Di ba no? Lalong-lalo na yung mga nakikinig ngayon ng mga taga-Worth Philippines na sina Ace, Bench, Jen, Aleli, Val, and Bray. Ayan. At ang pagbati ay mula kay Aleli. Worth Philippines. Ano kayo yung Worth Philippines? Yung Worth. Ganon. Work yon. Charot lang. Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagkantabay. Pero eto, mukhang pag sinabi natin worth, eto yata, posibleng mawala ng work. Uy, sino na naman yan? Nakakaloka, Marce. Magpapasko Dahil usapan na daw ngayon, hindi lang sa social media, kung hindi maging sa mundo ng mga corporate at mga executives na si Daniel Padilla, posible nga daw na manganib ang ilan sa mga iniindorsong produkto. Ay, nyokit, Mare. Bakit maapektuhan? Marce. Kasi may ilan daw, pero hindi naman pinangalanan at wala pa naman din konfirmasyon na meron daw iisang brand na iniindorso si Daniel ngayon na parang hindi na daw naiibigan ng CEO ng brand na yon. Ang mga intrigang dumidikit ngayon sa aktor. Teka lang, Mare. Yung endorsement ba niya na yon ay yung iniinom na kulay blue? Hindi siya kumaga kinlaro at hindi in-specific kung ano. Pero mukha daw yatang nag-iisip yung brand na ito, lalo na yung CEO na to, natanggalin kasi nga yung brand daw nila medyo wholesome ang image. Baka nga yun. So, parang medyo, teka, sandali ha. So, parang pinagtagpi-tagpi ng mga netizen ngayon na, kaya ba si Catherine Bernardo ngayon ay nag-iisa na lang kumakain ng manok? Diba dati, dalawa silang kumakain ng manok. So, parang sunod-sunod na ba na magsosolo na lang ba si Catherine? At medyo, diba, kadalasan dalawa sila. So, yun nga ang sabi ng ilan na para bang kasi sa pananahimik daw ni DJ ngayon, Daniel Padilla, na para hindi, alam mo yun, linawin yung, lagyan ng tuldok yung usapin na ito na may tungkol sa third party involved, may mga ganyan, ay iniintay na lang daw nila na sana magkaroon ng, hindi naman konfirmasyon, kung hindi
pagtatapos Oo. sa usapin at bigyan ng assurance yung ibang mga brands Oo. na walang kinalaman ito sa third party. Yun ang iniintay siguro nilang sabihin na wala rin kinalaman ito na siguro iniintay lang daw yung statement na it's a mutual decision between two adults na alam mo yun, tapusin ang kanilang relasyon at walang involved na kaimoralan. Di ba yung mga ganong aspeto? Dahil nga daw sinasabi ng ilang netizen, Mare, di ba, na ay, nako, baka totoo nga yung sinasabi ng ilang mga, alam mo yon na nagbabalita na posibleng ito na maging katapusan ng karera ng aktor. Maaring langawin na, pulutin sa kangkungan daw yung kanyang karera, lalo pat wala na sa kanyang poder or sa kanyang imahe si Catherine Bernardo. Mari, paano matatapos to? Meron na namang inilabas itong si Nay Christie. Ay, nako, Diyos na ko, ang Lord. chika daw di umano, Mare, Oo. may mga pagkakataon daw dati na Na? itong si Catherine hindi Oo. nakakakain, Oo. matamlay, hanggang sa isang araw daw ay Oo. sumabog na lang ito at nagtapat nga. Oo. Na meron nga silang pinagdadaanan nitong si DJ Na at problema. at naikwento nga doon ni Nanay Christie sa kanyang pahayag Oo. na ang parang pinaghihinalaan nun ay si Oo. Andre Brillantes. Oo. Kaugnay ng balita na yan, Mare, Oo. di ba nga na babalita itong si Jillian Oo. Vicencio, Oo. yung Jutes issue. Oo. Naku, Mare, Oo. nasagap natin dyan sa Bulacan. Na ano? Fabricated lang pala yung mga chika-chika tungkol kay Jillian Vicencio. Yun nga yung sabi nga sa'yo. Kasi kawawa din yung Ale. Yung actress na yun, na wala naman siyang kinalaman. Kaya nga parang medyo si Jillian, ay parang off na din siya magbigay ng komento. Pero naniniwala ka ba na ang issue kay Jillian Oo. ay fabricated ng mga fans Oo. ni Andre Brillantes para Hindi ako mapagtakpan? naniniwala na fans din yun ni Andrea Brillantes. Talaga? May mga tao lang siguro mapagawa ng kwento, pero hindi ako naniniwala na kung kaninong fans na panig Oo. yun. Speaking of Andrea Brillantes, Oo. inuugnay ngayon na posibleng madamay din Oh. itong si Andrea Brillantes, lalo pat Lalo alam pat? niyo yun, 'di ba? Mainit ang usapin sa kanila Mm. ni Daniel Padilla. Pero Yes. ito alleged pa lamang at wala makapagkumpirma. Dahil lahat puro, alam mo yon, ito daw. Correct. Pero hanggat hindi nagsasalita ang dalawa para klaruhin din ang pangalan ni Andrea Brillantes sa Correct. usaping ito, lalo pat inintay ng tao na manggaling sana kay DJ ang pagtatanggol na wag natin idamay yung mga taong wala namang kinalaman. Yun ang mga iniintay nila. True. Lalo pat 'di ba kung natatandaan natin na minsan nasangkot si Andrea Brillantes sa kung anong issue at may mga produkto na sinira ng mga tao. During the election period. Pangalanan na natin si Glenda de la Cruz. Correct. Natakot si Glenda de la Cruz dahil ang kanyang produkto ay talagang winakwak ng mga tao at kung ano-anong ginawa. Correct. Na posibleng mangyari sa mga produkto na iniindurso daw Ne. ni Daniel Padilla Oo. kung hindi matatapos ang usaping ito. Naku. Dahil ang simpatya di umano ng tao ngayon ay na kay Catherine Bernardo. At hindi rin daw trabaho ni Catherine Bernardo na alam mo yon na sabihin or obligasyon ni Catherine, hindi niya obligasyon na klaruhin din ang pangalan ni Andrea Brillantes patungkol dito dahil ang concern lang naman ni Catherine ay sa kanyang sarili. Yes. Pero bagamat tinapos niya ang kanilang relasyon, wala naman din bahid doon na sinabi kung ano ang problema nilang dalawa. Wala rin siyang binigay na kung ano mga pahapyaw na nagka-problema kami dahil sa third party involved. Ang kilaro lang niya, sinabi nga, diba, sa kanyang pagtatapos na statement, nagsimula ng may respeto, magtatapos ng may respeto. That's it, period. Wala na. Yung mga tao na lang siguro sa paligid, Mare. Pero alam mo, Mare, ang nagtahi-tahi ng kwento kung sino-sino ng dinamay. nung Diba? nag-period itong si nag-period itong si Catherine, Oo. 'di ba nabanggit ko sa iyo na hindi pa to tapos? Oo. Kasi ang mga tao curious Oo. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan? Sinong dahilan? Bakit? Ano ba nangyari? Ay, diba? Yan na Alam mo, nag-uumpisa. yan yung senyales ng pagiging pakialamera na hindi na yung tipong siguro yung para lang malaman mo kung ano. Tama, alam naman natin, bakit nga ba nagtatapos ang isang relasyon? Correct. 'Di ba? Alam naman natin lahat yan. Dahil lahat naman tayo nagkaroon ng mga bawat karelasyon sa buhay. Bakit nga ba natapos ang relasyon nyo? Relasyon mo, relasyon nila. 'Di ba? Dahil alam nyo, hindi kayo nagkiklik sa isa't isa. 'Di ba? Kaysa naman totally talagang, alam mo yun, magkaroon pa ng ganito. Kasi Mare, iba yung concern ka doon sa
alam mo yun? Gusto mang urirat. Oo. Iba din yung pakialamera ka na bakit nga ba? Kasi yung tanong mo na, ano nga bang dahilan? So, hindi na yung pagiging concern. Pagiging pakialamera na yun. At saka hindi hinihingi yung tulong nyo upang ayusin sila. Kaya nga, di ba, ang statement din ni Catherine Bernardo nun, Mare, eto na yung first and final na statement at hindi siya magpapa-interview kahit kanino. Dapat lang naman. Hindi, totoo naman. And which is respeto yon na dapat respetuhin din. At saka alam mo, Mare, sa issue na to, ang mag-earn talaga nito si Catherine. Diba? Kasi ang simpatsya ng mga tao ay nasa kanya. Hindi, syempre, babae na tipong alam ng tao na tipong, oo, diba? Pero hindi naman to kasing gulo dati ng mga nagbe-break up na inilalathala sa social media. Kung anong relasyon. Ay, pero vindicated na si Jillian dahil pinagtanggol siya ni Catherine. Diba? At least, diba, yung mga ganong aspeto. Ang tanong, hoping kaya ang Andrea Brillantes na ipagtatanggol din siya ni Catherine. Well, siguro sa mga aspeto na yon, aantayin pa rin natin. Kasi kung mag-uulitin lang natin, hindi obligasyon ng mga tao na involved doon. Kasi unang-una, hindi naman siya yung nag-ugnay kay DJ. Si DJ ang inuugnay kay Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes ay inuugnay kay Daniel Padilla. Correct. Di ba dapat manggaling ang period na ito kay Daniel na sabihin niya, wag nyo nang idamay yung mga walang kinalaman dito. Kumbaga sigaw ng taong bayan ay magpakalalaki ka. Diba? Yung mga ganong aspeto. So yun lang iniintay siguro din ng ilang mga brands na kasi syempre yung ibang mga brands naman talaga lalo ni Andrea Brillantes ngayon, diba? Correct. Palong-palo siya sa endorsements na puro wholesome. Diba? So parang ang nai-image kasi ngayon ng maling imahe si Andrea Brillantes sa sana magsalita din itong si Andrea Brillantes na for the last time na please wag nyo na akong idamay dyan. Kasi hindi rin naman biro na alam mo yun, matag ka. Kahit mo sabihin mo, nananahimik siya dahil ayaw niya magsalita na siya yung cause ng breakup. Pero pangit pa din ang imahe na, alam mo yun, ayaw mo magsalita pero tinatag ka nila na homewrecker, gano'n, na parang tipong, dulot ka lagi ng problema. Diba? Kasi kung ayaw mong matag din na gano'n, magsalita ka na, lalo pat may negosyo ka. Dagdag pa dyan yung naging pahayag ni Richie noon. Kaya diba, ang mga netizen, may i-connect. Pero Mare, wala kayong wala kayong pag-uusap, Mare, sa pagitan ng mga brand, ng mga brands at saka sa at saka sa kampo ni Andrea. Hindi, pero syempre, di ba, sa base naman sa nangyaring experience kay Andrea Brillantes nung kasagsagan ng eleksyon, syempre may ibang brands na matatakot para sa produkto nila. What more, may mga tumalikod ba sa kanya? What if sa ulain, ganon? Sa laulain. Ayun, ang perfect term. Yung mga produkto nila na ang tanging gusto lang naman nila ay magnegosyo. Siguro ganon mga aspeto lang. Siguro dapat tuldukan na lang. Diba? Yung mga ganyang aspeto. Well, diba? Kung ano man ang pakahinatnan nito, sana wag naman madamay yung mga trabaho. Yun pa rin ang hangad natin, lalo kay DJ. Kasi syempre alam naman natin na isa din siya sa tumutulong para bumuhay sa pamilya niya. Correct. Diba? Na hindi naman sinasabing nilulustay niya naman lahat dahil wala naman din napatunayan dyan. Pero sana wag naman madamay. Tsaka yung mga tao, let's stop it. Diba? Ibigay na lang natin yung respeto sa kanila. Wag na nating wag nating pakialaman yung diba? Pribado na masyado, kasi Mari, diba? Yun yung mga tanong kaagad dun Anong rason? At saka para break? Tsaka para gawing dahilan yung yung laki at sukat ng pagkalalaki. Wag na po. Diba? Tama naman parang, din yan. Gusto ba ninyo na sinusukat kayo? Ikaw ba, Mari, nakapanukat ka? Oo naman. Gano'ng kalaki yung napanukat mo? Malaki. Hindi, pero eto lang. Kaya ka nabubulunan. Hindi, siguro panawagan na rin natin, Mare, para kay DJ, kay Daniel Padilla and to Andrea Brillantes. Hindi po sa lahat ng aspeto, may mga platforms na kaya kayong idepensa ng mga tao sa mga aspeto, sa likod ng pananahimik ninyo. Siguro once and for all, bigyan na lang natin din to ng pagtatapos. Kasi nga, diba, ang usapin na ngayon na ibigay na sa Itbulaga yung kanilang trademark. Pero Mare, magsalita at hindi sila, may issue pa rin Diba? Once and for all, tapusin nyo na lang para tapos na. And so on. Go on with your lives. Diba?
Anyways, nako, sa aming pagbabalik, nako, isang umatigabong bakbakan na naman ang palitan ng mga mainit na salita na naman ang ating tutunghayin. Ano na naman ba ito, 'di ba? Matapos i-grant sa Itbulaga ang kanilang trademark, 'di ba, authority. Correct. Ay meron pa rin mga ayaw pa rin sumuko. Kung sino man yan, ay sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!